Isang dalagita ang naiwan mag-isa sa bahay sa loob lamang ng maikling oras, ngunit bigla siyang nawala na parang bula. Ang sumunod na mga pangyayari ay tila eksena mula sa isang detective thriller dahil halos imposibleng paniwalaan na nangyari ito sa totoong buhay. Sa loob ng maraming taon, nananatiling palaisipan ang kanyang pagkawala habang patuloy ang paghahanap ng katotohanan sa likod ng insidente. Ngunit inabot pa ng 15 taon bago tuluyang lumabas ang buong detalye ng kaso at nang mabunyag ito, marami ang nabigla, nagalit at hindi makapaniwala sa kanilang natuklasan. Si Jessica Dishon ay pinanganak noong 2 ng Mayo 1982 sa tahimik na bayan ng Shepherdsville, Kentucky. Habang lumalaki kasama ang kanyang 2 nakababatang kapatid, naging responsable at maaasahan siya dahil madalas siyang tumutulong sa pamilya habang abala sa trabaho ang kanyang mga magulang. Noong siya ay teenager, nagtrabaho siya part-time sa isang lokal na restaurant upang makapag-ipon para sa kanyang pinapangarap na pulang Pontiac. Sa kabila ng kanyang trabaho, nanatiling mataas ang kanyang mga grado at plano niyang mag-college upang maging accountant balang araw. Pagsapit ng 1999, 17 taong gulang na si Jessica at nasa senior year na ng high school. Masaya rin siya noon dahil siya ay may boyfriend, ngunit noong umaga ng 10 ng Setyembre, isang araw na nagsimula ng parang normal ay mauuwi pala sa isang misteryosong pagkawala. Maagang umalis sa bahay ang kanyang mga magulang para pumasok sa trabaho habang ang kanyang mga kapatid naman ay nagtungo sa paaralan. Naiwan si Jessica at inaasahang susunod gamit ang kanyang sariling sasakyan, ngunit bandang tanghali ay nagulat ang kanyang ina nang makitang nakaparada pa rin sa harap ng bahay ang kotse ni Jessica kahit dapat ay nasa klase na ito. Agad niyang hinanap ang anak sa loob ng bahay ngunit wala ito sa kwarto. Inakala pa niyang baka nakisabay na lamang si Jessica sa kanyang ama, ngunit nang tawagan niya ito, sinabi nitong mag-isa lamang siyang umalis ng umagang iyon. Dahil inisip niyang baka may problema sa kotse ng kanyang anak, kumuha siya ng ekstrang susi upang subukang paandarin ito. Ngunit paglapit pa lamang niya sa kotse, isang nakakabahalang eksena ang kanyang nakita. Bahagyang nakabukas ang driver's door at mas lalo siyang nabahala nang makita ang cellphone ni Jessica na nakapatong sa upuan habang nakadisplay ang numerong 9 at 1 sa screen. Sa ilalim ng front seat ay nakita niya ang isa sa mga sapatos ni Jessica kasama ang kanyang mga susi. Samantala, nasa backseat naman ang kanyang mga libro, damit pang trabaho at handbag. Dahil dito, agad nakaramdam ng matinding takot ang kanyang ina. Malinaw na may nagtangkang tumawag sa 911 gamit ang cellphone ni Jessica, ngunit hindi natuloy ang tawag. Bukod pa rito ay imposibleng kusa lamang iniwan ni Jessica ang lahat ng kanyang gamit at basta naglakad palayo. Nakatira sila sa labas ng bayan kaya kung umalis man siya ng naglalakad, kailangan niyang tahakin ang mahabang kalsada ng ilang milya. Nang tawagan ng kanyang mga magulang ang paaralan, doon nila nalaman na hindi pala pumasok si Jessica sa klase. Makalipas naman ng ilang oras, tumawag din ang kaibigan niya mula sa restaurant at sinabing hindi rin ito sumipot sa trabaho dahilan upang lalo silang mabahala. Dahil dito, pati na rin sa pagkakakita sa cellphone ni Jessica na may nakadial na 9 at 1 sa loob ng kanyang sasakyan, agad silang humingi ng tulong sa pulisya, ngunit sa halip na seryosohin ang sitwasyon, sinabi lamang ng sheriff na malamang ay kusa lang umalis ang dalagita at babalik din kalaunan. Hindi rin ito binigyang pansin ang kahina-hinalang detalye na naiwan sa sasakyan ang isa sa mga sapatos ni Jessica kasama ang kanyang mga gamit. Kahit pilit ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na maaaring nasa panganib ang kanilang anak, tumanggi pa rin ang sheriff na magsimula ng investigasyon. Dahil dito, ang pamilya na mismo ang naganap kay Jessica kasama ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan, ngunit wala silang natagpo ang kahit anong bakas niya.
Kinabukasan, saka lamang nagpadala ng 2 opisyal ang sheriff upang suriin ang sasakyan. Ngunit hinawakan nila ang mga posibleng ebidensya ng walang gloves at hindi man lang sinuri ang kwarto ni Jessica, bagay na posibleng nakaapekto sa buong investigasyon. Dahil muling nadismaya sa aksyon ng mga otoridad, humingi ng tulong ang pamilya ni Jessica sa lokal na media upang mabigyang pansin ang pagwawala ng kanilang anak at ang tila kawalan ng interes ng pulisya. Kasama ang mga kamag-anak at kaibigan, nagsagawa sila ng sarili nilang search operation at namahagi rin ng flyers na may impormasyon tungkol kay Jessica. Pinangunahan ng ama ni Jessica at ng kapatid nitong si Stanley ang paghahanap dahil kabisado nila ang lugar. Dahil natatakot sila sa posibleng nangyari, nagpasya silang halugugin ang paligid malapit sa isang ilog na may masamang reputasyon sa kanilang lugar. Kilala ang lugar na iyon bilang tambayan umano ng mga drug dealer at iba pang kriminal dahil masukal at liblib ang paligid. Ilang oras din nilang sinuyod ang mahirap na terrain malapit sa ilog ngunit wala silang nakitang anumang bakas ni Jessica. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap habang nasa bahay ang pamilya. Habang naglalaro sa bakuran ang anak na lalaki ng pamilya, bigla itong tumakbo papasok at sinabing nakarinig siya ng sigaw para humingi ng tulong na tila boses ng kanyang kapatid. Agad namang kumuha ng shotgun ang ama ni Jessica at lumabas upang hanapin kung saan nanggagaling ang sigaw at kasabay nito, dumating din ang kanyang kapatid na si Stanley at tumulong sa paghahanap. Hindi nagtagal ay may napansin sila. May usok na nagmumula sa lupain ng kanilang kapitbahay na si David Brooks, isang 40 taong gulang na lalaki. Nang lapitan nila ito, nakita nilang may sinusunog siyang bagay na kahawig ng mga damit. Dahil kahina-hinala ang sitwasyon, humingi ng pahintulot ang ama ni Jessica upang halugugin ang farm ni Brooks, ngunit tumanggi ito at pinaalis sila. Hindi rin iyon unang beses na naging kakaiba ang kilos ni Brooks. Bago mawala si Jessica, maayos naman ang relasyon ng kanilang pamilya sa kanya at sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit matapos ang pagwawala ng dalagita ay nagsimula umano siyang magpakita ng kakaibang asal. Madalas niyang dahan-dahang i-drive ang kanyang sasakyan sa harap ng bahay ng pamilya habang nakatitig sa kanila at may nakakatakot na ngiti. Nakakatanggap din ang mga magulang ni Jessica ng misteryosong tawag sa telepono kung saan tahimik lang ang isang hindi kilalang lalaki habang mabigat ang paghinga. Pinaghihinalaan nilang si Brooks ang nasa likod nito, ngunit hindi nila maintindihan kung bakit niya ginagawa iyon. Matapos makita si Brooks na nagsusunog ng damit sa kanyang lupain, muli silang lumapit sa pulisya at ibinahagi ang lahat ng kanilang napansin. Hiniling nila sa mga opisyal na magsagawa ng search operation sa tulong ng cadaver dogs at pumayag naman ang mga ito. Ginamit ng mga aso ang damit ni Jessica bilang panimula sa paghahanap at itinuro sila nito patungo sa fire pit sa property ni Brooks. Ngunit wala pa ring nakitang matibay na ebidensya roon. Sa isa naman sa mga shed, nakakita ang mga aso ng pares ng itim na gloves na may amoy na konektado sa decomposition o nabubulok na katawan. Habang isinasagawa ang paghahanap, lalo pang naging kahina-hinala ang kilos ni Brooks. Ngunit sa kabila nito ay wala pa ring direktang koneksyon na maipakita ang mga pulis sa pagkawala ni Jessica. Dahil dito, muli silang umalis nang walang malinaw na resulta. Dahil nawawala na sila ng tiwala sa lokal na pulisya, nagpasya ang ama ni Jessica na direktang makipag-ugnayan sa FBI. Karaniwan ay hindi agad nakikialam ang bureau sa mga kaso base lamang sa tawag ng pamilya ng nawawalang tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya silang kumilos dahil sa dami ng nakakabahalang detalye na ibinahagi ng mga magulang ni Jessica. Matapos ang masusing pagsusuri, naniwala ang FBI na may posibilidad na may napakalalang nangyari kay Jessica. Dito nagsimula ang seryosong investigasyon na matagal nang iniiwasan ng lokal na pulisya.
Kumuha ng fingerprints ang mga FBI agents mula sa kwarto ni Jessica at sa kanyang sasakyan. Kinuha rin nila ang lahat ng posibleng ebidensya upang ipa-analyze sa laboratorio at bukod dito, nagsagawa pa sila ng malawakang search operation gamit ang mga helicopter at mga volunteer upang hanapin ang dalaga. Masusing sinuri rin ng mga investigador ang ilalim ng pond malapit sa bahay ni Jessica dahil sa posible umanong doon itinapon ang kanyang katawan. Habang patuloy nilang hinahalughog ang farm ni Brooks, may natagpuan silang isang bagay na lalong nagpataas ng kanilang suspetsa. Sa loob ng isa sa mga shed ay nakakita sila ng nakaprint na larawan ni Jessica. Dahil sa natuklasang ito, halos sigurado na ang mga detective na may koneksyon si Brooks sa pagkawala ng dalagita. Pinaghinalaan din nila ang kanyang 35 taong gulang na kapatid na si Joseph dahil sa kakaibang kilos nito habang nagsasagwa ng search operation ang mga otoridad sa property. Ngunit may malaking problema pa rin ang mga investigador. Sa kabila ng lahat ng kahinahinalang detalye, wala silang sapat na ebidensya upang agad na arestuhin ang magkapatid. Dahil dito, ibinuhos nila ang kanilang atensyon sa paghahanap sa paligid dahil halos sigurado na silang hindi nabuhay si Jessica. Noong ika-27 ng Setyembre, 17 araw matapos siyang mawala, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa isang babae. Habang nagmamaneho ito sa kalsada malapit sa ilog na unang hinanapan ng ama ni Jessica, may napansin siyang kakaibang bagay malapit sa isang puno sa gilid ng daan kaya siya ay huminto upang tingnan ito. Paglapit niya ay napagtanto niyang tila katawan ito ng tao kaya agad siyang tumawag sa mga otoridad. Dumating naman sa lugar ang mga FBI agents at doon nila natagpuan ang walang buhay na katawan ng isang dalaga na nawawala ang isang daliri at bahagi ng mga paa at kamay. May tali ring nakapulupot sa kanyang mga binti na may bakas ng pula at pilak na pintura. May ilan ding bahagi ng kanyang kasuotan na nawawala, kaya pinaniniwalaan ng mga detective na maaaring nakaranas siya ng sexual assault bago namatay. Hindi agad makumpirma kung si Jessica nga iyon. Kaya naman pumunta ang mga opisyal sa bahay ng pamilya upang hilingin na tumulong sila sa pagkilala sa katawan. Hindi kinaya ng ama ni Jessica na tingnan ang labi ng kanyang anak ngunit pumayag ang kanyang ina. Pagdating niya sa lugar, una ay hindi niya ito makilala dahil sa kondisyon ng katawan. Ngunit maya-maya ay napansin niya ang isang maliit na butterfly tattoo sa parehong bahagi ng katawan kung saan mayroon ding tattoo si Jessica. Kalaunan, kinumpirma ng mga medical expert na si Jessica nga ang natagpo ang bangkay at natukoy nilang strangulation ang sanhi ng kanyang kamatayan. Marami ring pasa ang nakita sa kanyang katawan. Ipinakita ng pagsusuri na ang pagkawala ng ilang bahagi ng kanyang katawan ay nangyari matapos siyang mamatay kaya't malinaw na hindi iyon ang sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na detalye sa kaso. Lumabas sa investigasyon na humigit kumulang 3 araw pang buhay si Jessica matapos siyang mawala. Nangangahulugan itong may pagkakataon sana ang pulisya na siya ay mailigtas ngunit wala silang agarang ginawang aksyon noong mga panahong iyon. Matapos matagpuan ang katawan, muling in-interview ng FBI si David Brooks at sa pagkakataong iyon ay may bago silang napansin. Sa unang pag-uusap nila, sinabi ni Brooks na nakita niya si Jessica malapit sa bahay nito noong umaga ng pagkawala. Ngunit ngayon, binago niya ang kanyang kwento at sinabing hindi niya nakita si Jessica noong araw na iyon. Sa halip, sinabi niyang nasa bahay lamang siya at nakahiga kasama ang kanyang asawa noong umagang iyon. Ngunit nang tanungin ng mga detective ang kanyang asawa ay sumalungat ito sa pahayag ng kanyang mister. Nagpatuloy ang FBI sa pagtatanong kay Brooks kabilang ang hypothetical na tanong kung ano ang gagawin niya kung may makitang fingerprints niya sa katawan ng biktima.
kung saan sumagot siyang mapipilitan siyang umamin at kalaunan ay bumagsak din siya sa polygraph test kaya inaresto siya at isinampa ang kaso sa korte. Gayunpaman, alam ng mga investigador na mababa ang posibilidad na mahatulan siya bilang guilty dahil wala silang matibay na ebidensyang direktang nag-uugnay kay Brooks sa krimen. Ang mayroon lamang sila ay ang mga nakakabahalang detalye at circumstantial evidence na tila nagtuturo sa kanya bilang posibleng responsable sa pagpatay. Habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa paglilitis, hindi tumigil ang mga detectives sa paghahanap ng karagdagang ebidensya na maaaring magpatibay sa kaso at doon nila naalala ang isa pang mahalagang detalye. Noong sinearch nila ang sasakyan ni Brooks, may nakita silang lubid na kahawig ng ginamit sa pagtali sa mga binti ng biktima. Ngunit walang nakuhang DNA sample mula rito kaya nauwi rin ito bilang isa pang circumstantial evidence lamang. Nagsimula ang trial noong Enero 2003. Mariing iginiit ng abogado ni Brooks na walang sapat na ebidensya laban sa kanyang kliyente at sinabi niyang inosente ito. At habang tumatakbo ang paglilitis, may isa pang nakakagulat na detalye ang lumabas. Noong matagpuan ang katawan ng biktima, nakita rin ng mga investigador sa malapit na lugar ang ilan sa nawawalang bahagi ng katawan nito. Inilagay nila ang mga ito sa espesyal na lalagyan at ipinasa sa lokal na pulisya. Ngunit sa kabila ng malinaw na label na nagsasabing store it in the refrigerator, iniwan lamang ang mga kahon sa room temperature. Dahil dito, mabilis na nabulok ang mga labi at kung mayroon mang mahalagang ebidensya roon kabilang na ang posibleng DNA ng killer, tuluyan itong nawala dahil sa pagkakamaling iyon. Samantala, ang iba pang circumstantial evidence laban kay Brooks ay hindi sapat upang makumbinsi ang korte ng walang duda. Sa huli, hindi nagkaisa ang mga hurado sa kanilang desisyon at dahil dito ay nakalaya si Brooks. At ayon sa batas ng estado ay maaari lamang siyang litisin muli kung may bagong ebidensyang lilitaw sa kaso. Para sa pamilya ni Jessica, labis itong masakit dahil naniniwala silang si Brooks ang responsable at pakiramdam nila ay maaaring naiwasan ang trahedya kung naging mas maayos ang investigasyon. Dahilan kung bakit unti-unti silang nawala ng pag-asa at nanatiling unsolved ang kaso sa loob ng maraming taon. Noong 2012, muling binuksan ang kaso ni Detective Lynn Hand bilang cold case at agad siyang nabigla sa dami ng error at kapabayaan sa lumang records. Kaya kinailangan niyang magsimula halos mula sa simula kahit 13 taon na ang lumipas. Sa pakikipag-ugnayan sa pamilya, nakakuha siya ng kahon ng mga gamit ni Jessica mula sa sasakyan na hindi maayos na na-preserve at lalo siyang nabahala sa kalidad ng ebidensya. Sa kanyang pagsusuri, natuklasan niya ang medical report ni Brooks na nagsasabing IQ niya ay 61, kaya nagsimula siyang magduda sa interpretasyon ng mga naunang interogasyon dahil maaaring hindi niya lubos na naiintindihan ang mga tanong. Dahil dito, unti-unti ring naisip ni Hunt na maaaring hindi si Brooks ang salarin, kaya nagsimula siyang maghanap ng iba pang posibleng suspect na nagpatuloy hanggang September 2014 na halos 15 taon matapos ang krimen. Isang araw, nakatanggap si Detective Hunt ng impormasyon mula sa isang kasamahan sa iba pang departamento tungkol sa isang inmate sa Kentucky State Prison na nagsasabing alam nito kung sino ang tunay na pumatay kay Jessica Dishon. Sa simula, naging maingat si Hunt dahil madalas na ang ganitong mga impormasyon mula sa mga preso ay nauuwi lamang sa maling lead o aksayang oras dahil ang iba ay gumagawa lang ng kwento para sa personal na benepisyo o mas magaan na kondisyon sa kulungan. Gayunpaman, hindi niya ito maaaring isantabi kaya pinili niyang personal na puntahan ang bilangguan at kausapin ang inmate. Ayon sa inmate, nakasama niya sa selda ang isang lalaki na nakulong dahil sa child abuse at dahil sa magkapareho silang kaso, naging magkaibigan sila at nagkakwentuhan tungkol sa kanilang mga krimen. Sa pag-uusap na iyon, inamin umano ng kanyang cellmate na siya ang pumatay kay Jessica Dishon. Pagkatapos nito, ibinunyag ng inmate ang pangalan ng umano'y salarin na labis na ikinagulat ni Detective Hunt. Si Stanley Dishon
ang tiyuhin ni Jessica at kapatid mismo ng kanyang ama. Ayon sa inmate, ikinuwento ni Stanley na ilang taon niyang inabuso si Jessica habang nakatira siya sa bahay ng pamilya. Tinakot umano niya ang dalagita at sinasabing may papatayin siya kung magsusumbong ito tungkol sa nangyayari. Noong tagsibol ng 1999, nagkaroon ng boyfriend si Jessica at doon nagsimulang matakot si Stanley. Pinangambahan niyang baka sabihin ng dalagita sa nobyo nito ang tungkol sa pang-abuso ng sarili nitong tiyuhin. Noong umaga ng ika-10 ng Setyembre, pumunta umano si Stanley sa bahay habang mag-isa lamang si Jessica. Nasa labas daw ito at papasok na sana sa kanyang sasakyan matapos mailagay ang kanyang gamit sa loob. Lumapit si Stanley at inutusan siyang hiwalay ng kanyang boyfriend, ngunit tumanggi si Jessica at nagbantang ilalantad siya kapag hindi siya tinantanan. Dahil dito, nagsimula umano siyang pagbantaan ni Stanley kaya agad na sinubukan ni Jessica na abutin ang kanyang cellphone upang tumawag sa 911. Sinubukan siyang dakmain ni Stanley ngunit nakawala siya at tumakbo papasok ng bahay. Sinundan siya ng lalaki hanggang sa kwarto kung saan siya ay sinaktan at itinali gamit ang bedsheet. Pagkatapos noon, dinala umano siya ni Stanley sa isang abandonadong shed malapit sa lugar kung saan kalaunan ay natagpuan ang kanyang katawan. Ayon sa inmate, ilang araw na buhay si Jessica na ikinulong doon habang patuloy na inaabuso at sinasaktan. Kalaunan, binatay siya ni Stanley at inilagay ang katawan sa mas lantad na lugar malapit sa kalsada. Pagkatapos nito, ibinaon umano niya sa lupa sa ilalim ng shed ang ginamit na bedsheet. Sinabi din ng inmate na pagkatapos ng krimen, tinanggal ni Stanley ang ilang bahagi ng katawan ni Jessica upang palabasing may kinalaman ang mga drug trafficker sa pagpatay. Doon napagtanto ni Detective Hunt ang isang napakahalagang bagay. Hindi kailanman isinapubliko sa publiko ang detalye tungkol sa nawawalang bahagi ng katawan ni Jessica. Ibig sabihin, imposibleng mahulahan lamang iyon ng inmate dahil ang impormasyong iyon ay alam lamang ng mga pinakamalalapit na kamag-anak ng biktima. Idinagdag pa ng inmate na ibinaon din umano ni Stanley ang sapatos ni Jessica malapit sa isang sirang puno sa tabi ng shed. Dahil dito, nagpasya si Hunt na beripikahin ang lahat ng impormasyong kanyang natanggap. Dahil sa kakulangan ng tauhan at resources sa kanilang police department, halos wala siyang nakuhang tulong kaya humingi siya ng suporta mula sa kapatid ni Jessica at ilang kamag-anak na pumayag sumama sa paghahanap. Hindi muna niya sinabi sa kanila na si Stanley ang pangunahing suspect upang makaiwas sa haka-haka at makapagtipon muna ng matibay na ebidensya bago ilabas ang nakakagulat na impormasyon. Sa unang araw ng paghahanap, wala silang nakitang kahit anong bakas. Sa kabila ng malakas na ulan at paghalughog sa mga lugar na tugma sa paglalarawan ng inmate, nanatiling walang resulta ang kanilang paghahanap. Kinabukasan, muling bumalik si Hunt kasama ang kapatid ni Jessica sa lugar at habang papunta sila, itinuro ng kapatid ang isang abandonadong barn sa gilid ng kalsada. Dito nila sinimulang hukayin ang lupa sa loob ng barn at agad silang nakaranas ng matagal ng inaasahang breakthrough nang matagpuan nila ang isang nakabaong bedsheet. Agad itong kinuha ni Hunt bilang ebidensya at dinala sa bahay ni Jessica. Sa loob ng maraming taon, nananatiling hindi nagagalaw ang kwarto ni Jessica at eksaktong tulad noong araw ng kanyang pagkawala kaya madaling nakumpirma ni Hunt na ang bedsheet na natagpuan nila ay bahagi ng kanyang bedding dahil nawawala ito sa kama at tugma rin sa disenyo ng iba pang linan sa gilid. Matapos ang natuklasan, agad na inaresto si Stanley at dinala para sa interrogation, ngunit tumanggi siyang umamin sa krimen kahit kapansin-pansin ang kanyang pagiging balisa habang kinakausap ng mga detective. Kalaunan, formal siyang kinasuhan ng murder at umusad ang kaso sa korte. Sa gitna ng investigasyon, hindi makapaniwala ang ama ni Jessica na sariling kapatid pa niya ang itinuturong salarin. Sa una ay dumaan siya sa matinding denial bago tuluyang tanggapin ang masakit na katotohanan, lalo na nang maalala niya ang isang insidente noong unang mga araw ng pagkawala ni Jessica. Noong panahong iyon, si Stanley mismo ang nagmungkahi na hanapin ang katawan ni Jessica malapit sa ilog
Ngunit habang isinasagawa ang paghahanap ay bigla itong nagkasakit kaya napilitan silang ihatid siya pa uwi. Kalaunan, natuklasan na ang lugar na iyon ay ilang daang yarda lamang mula sa barn kung saan natagpuan si Jessica na nagbigay ng impresyon na maaaring sinadya nitong ilihis ang paghahanap. Habang papalapit ang paglilitis, masusing sinuri ni Detective Hunt ang nakaraan ni Stanley at natuklasan niyang dati na itong nakulong dahil sa pananakit sa isa pang batang babae sa pamilya. At kalaunan ay lumitaw pa ang mas maraming testimonya mula sa ibang kababaihan na nagsabing sila rin ay inabuso nito noong bata pa sila gamit ang parehong pattern at panlilinlang at pananakot habang naninirahan ito sa kanilang mga bahay. Dahil dito, lumakas ang paniniwala ng mga investigador na maaaring ilang dekada nang ginagawa ni Stanley ang ganitong mga krimen, ngunit kahit ganito, alam pa rin ni Hunt na magiging mahirap patunayan ang murder case dahil wala silang direktang ebidensya tulad ng fingerprints o DNA. Sa patuloy na paghahanap ng karagdagang impormasyon, nakatagpo siya ng isang lumang kahon ng files na hindi pa nasusuri at dito muli siyang nabigla sa kapabayaan ng mga naunang investigador nang makita ang isang liham na may petsang June 26, 2002 na naglalaman ng kaparehong kwento na kalaunan ay maririnig niya mula sa isang inmate sa Kentucky prison makalipas ang 12 taon. Noong summer ng 2002, nakakulong na si Stanley dahil sa pag-atake sa isang menor de edad na kamag-anak. Habang nasa kulungan, ikinuwento niya sa kanyang cellmate ang umunoy pagpatay kay Jessica at nagkataon na ang cellmate na ito ay isang police informant kaya agad siyang nagsulat ng liham sa police department na humahawak sa kaso kung saan detalyado nitong inilahad ang mga paratang laban kay Stanley. Gayunpaman, tuluyan lamang itong binaliwala ng pulisya dahil mas nakatuon pa rin sila kay Brooks bilang pangunahing suspect kaya hindi na nila pinagtuunan pa ng pansin ang bagong impormasyon. Dahil dito, muling nadismaya si Detective Hunt sa kapabayaan ng mga naunang investigador dahil kung naging maingat lamang sila, maaaring nalutas na ang kaso noong 2002. Pagdating ng 2015, nagsimula ang paglilitis kung saan muling iginiit ni Stanley na siya ay inosente, habang ang pamilya ni Jessica ay nananatiling nagdurusa at umaasang makakamit ang hustisya kahit galit sila dahil hindi pa rin siya umaamin at hindi sila nabibigyan ng buong katotohanan. Dahil mahina ang diretsyong ebidensya para sa murder charge at sensitibo rin ang mga assault case laban sa iba pang kababaihan sa pamilya, nag-alok ang prosekusyon ng plea deal kung saan tinanggal ang death penalty kapalit ng pag-amin ni Stanley. Sa huli, siya ay pumayag at umamin sa mga krimen, ngunit hindi na siya pinilit na ibunyag ang buong detalye na ikinadismaya ng pamilya ni Jessica. Sa ilalim ng kasunduan, siya ay sinentensyahan ng 20 taong pagkakakulong na may posibilidad ng parol matapos ang 15 taon. At dahil 56 na taong gulang na siya ay maaaring makalaya sa edad na 71. Pagkatapos ng paglilitis, sinabi ng ama ni Jessica na kung hindi mamamatay sa kulungan si Stanley, hihintayin niya itong makalaya upang maningil ng hustisya. Noong 2019, sa kanyang unang interview, muling itinanggi ni Stanley ang pagpatay kay Jessica at iginiit na nasa trabaho siya noong araw ng insidente. Ngunit mahirap itong patunayan matapos ang maraming taon. Hindi rin niya maipaliwanag kung paanong may dalawang magkaibang informant na nagbigay ng magkaparehong detalye. Kabilang ang mga sensitibong impormasyong tanging ang salarin lamang ang maaaring nakakaalam gaya ng lokasyon ng nakabaong bedsheet. Patuloy ding tinitingnan ng mga investigador ang posibilidad na may maliit na partisipasyon si David Brooks dahil maaaring magkakilala sila ni Stanley at posibleng nakatulong sa pagtatapon o pagsunog ng ilang gamit ng biktima, lalo pat may indikasyong nalilito siya dahil sa mababang IQ. May mga teorya ring maaaring siya ay na-frame o ginamit lamang sa insidente, ngunit namatay na si Brooks noong 2021 kaya maaaring hindi na tuluyang malaman ang buong katotohanan. Isa rin sa mga hindi pa rin malinaw na bahagi ng kaso ay ang sinasabing sigaw na narinig ng nakababatang kapatid ni Jessica noong 3 araw ng kanyang pagkawala
na maaaring senyales na buhay pa siya noon bagaman maaari rin itong dulot ng stress o ibang tao sa lugar. May isa pang teorya na lumitaw kung saan matapos marinig ang sigaw. Dumating si Stanley sa bahay at posibleng malapit lang siya noon sa lugar. Kaya naman may nagsasabing maaaring nasa sasakyan niya si Jessica, ngunit kinilala rin ng mga investigador na napakaliit ng posibilidad nito. Sa kabila ng plea deal at pag-amin, nananatiling puno ng tanong ang kaso ni Jessica Dishon at hanggang ngayon ay isa pa rin itong trahedya na binabalikan dahil sa mga pagkukulang sa investigasyon at mga pagkakataong maaaring nakapagligtas sana sa kanyang buhay.